Well mga kapupong, habang papalapit ang elections, unti-unting umiinit ang usapin sa mga posibleng susunod na senador ng bansa. Kabilang sa mga pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa mga survey, ang isang politikong hindi naman nagpapakitang interesado sa karera sa pambansang antas, si Pasig City Mayor Vico Sotto. Sa mga nakalipas na survey, kapansin-pansin ang tuloy-tuloy na pag-angat ni Sotto sa voter preference para sa Senado. Sa pinakahuling Tangere survey na isinagawa noong Agosto 12 hanggang 15, nanguna siya sa 75 posibleng kandidato matapos makakuha ng 42% preference mula sa mga respondent na nagpapakitang patuloy na lumalakas ang kanyang pangalan sa buong bansa. Ngunit may isang mahalagang detalye sa kanyang pag-angat, hindi siya tumatakbo. Sa kabila ng mataas na suporta, nananatiling malinaw ang pahayag ni Sotto na wala siyang planong sumabak sa 2028 senatorial elections. Sa halip, nakatuon pa rin siya sa kanyang tungkulin bilang alkalde ng Pasig at sa pagtatapos ng mga programang sinimulan niya sa lungsod. Ang sitwasyon ay naging kapansin-pansin dahil hindi karaniwang nakikita sa politika ang isang potensyal na kandidato na patuloy na nangunguna sa survey habang hayagang tinatanggihan ang posibilidad ng pagtakbo. Sa parehong Tangere survey, sumunod kay Sotto si Davao City Mayor Sebastian Duterte na may 37% habang nasa ikatlong pwesto si Senador Raffy Tulfo na may 36.5%. Nasa ikaapat naman si Senador Robin na may 36% at ikalima si dating Senador Grace Poe na may 35%. Ipinakita rin ng survey ang patuloy na lakas ng mga kandidatong may kaugnayan sa pamilyang Duterte. Bukod kay Sebastian Duterte, kabilang din sa mataas na ranggo si Davao City Representative Paulo Duterte. Gayunman, hindi pa dapat ituring na prediksyon ng aktual na resulta ng elections ang mga numerong ito. Mahigit isang taon pa bago ang halalan at marami pang maaaring mangyari sa pagitan ng kasalukuyan at ng panahon ng kampanya. Maaari pang magbago ang mga alyansa, lumitaw ang mga bagong kandidato at magbago ang mga isyong magiging sentro ng pambansang diskurso. Makikita rin ang pabago-bagong takbo ng voter preference sa pagkakaiba ng resulta ng iba't ibang survey. Sa isang Pulse Asia survey na inilabas noong Hulyo, halos tabla sina Sotto at Padilla sa unang pwesto. Ipinapakita nito na bagamat malakas ang pangalan ni Sotto, hindi pa permanente ang kanyang posisyon sa anumang hypothetical Senate race. Gayunpaman, ang paulit-ulit na paglitaw niya sa mga nangungunang pwesto ay may malinaw na kahulugan sa politika. Hindi lamang siya nakikilala sa Pasig, lumalawak na rin ang kanyang appeal sa mga botante sa labas ng lungsod. Malaking bahagi nito ang kanyang imahe bilang isang lokal na leader na nakatuon sa transparency, good governance at serbisyo publiko. Mula nang mahalal bilang alkalde ng Pasig, nakilala si Sotto sa kanyang mga hakbang upang gawing mas bukas at mas sistematiko ang pamamahala sa lungsod. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay nakatulong sa pagbuo ng isang pambansang political profile kahit wala siyang aktual na kampanya para sa national office. Dahil dito, naging mahalagang tanong kung mananatili ba siyang matatag sa kanyang desisyon hanggang 2028. Para kay Sotto, hindi lamang usapin ng survey numbers ang pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Sa kanyang mga pahayag, mahalaga sa kanya ang pagtatapos ng kanyang trabaho bilang alkalde at ang pagpapatuloy ng mga reformang sinimulan sa Pasig kahit matapos ang kanyang termino. Sa halip na agad maghanap ng susunod na posisyon, ipinapakita niya ang kagustuhang tapusin muna ang kanyang kasalukuyang responsibilidad. Ngunit habang pinipili niyang manatili sa lokal na pamahalaan, tila ang mga botante naman ang patuloy na naglalagay sa kanya sa pambansang entablado. Ito ang dahilan kung bakit nagiging kakaiba ang kwento ni Sotto habang papalapit ang 2028. Ang kanyang pangalan ay nangunguna sa survey hindi dahil aktibo siyang nangangampanya, kundi dahil kusang lumilitaw ang kanyang pangalan sa pagpili ng mga botante. Sa ngayon mga kapupong, wala pa ring indikasyon na magbabago ang kanyang desisyon. Ngunit kung magpapatuloy ang mataas niyang survey ratings, malamang na hindi matatapos ang mga panawagan para tumakbo siya sa Senado. Walang modo! Walang modo! Walang modo! Walang modo! Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at
karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information. Dahil ito po ay impluensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito. At napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binasa ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, ilang po ang inihingi ko sa inyo. Intindihin niyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa, ng mga progresibong bansa na kanina na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform, at iyan po ang social media.